Ay, simula na naman ng araw. Marami akong kailangan gawin. Kailangan matapos ko to. Kakayanin ko. Umaga pa lamang ay gising na si Dalisay habang sinisimulan na niya ang damit na pinapaayos sa kanya dahil balak na kaagad itong kunin bukas kaya kailangan niya itong matapos. Nakangiti siya habang tinatahi yun. Hindi dahil sa masaya siya, kundi dahil pinipilit niya ang kanyang sarili na magmukhang masaya sa paraan ng pagngiti ng peke. Kahit na may matindi siyang galit sa mundo dahil sa naging itsura niya at lalo na sa babaeng lagi siyang hinahamak, napabuntong hininga siya dahil alam niyang kapag merong nakakita sa kanya ng ganun, ay huhusgahan siya. Lalo na at hindi kaaya-aya ang kanyang itsura na matagal niya nang tinanggap sa kanyang sarili. Ang kanyang baku-bakong mukha na hindi tinatabla ng kahit anong pampakinis ay malaking balakid sa buhay niya. Dahil dito, palaging sawi sa pag-ibig si Dalisay. Napasilip siya sa bintana at nakitang may araw na. Ngunit nahagip ng kanyang mata si Marco, ang lalaking kanyang iniibig. Kaya kaagad siyang lumabas at bibili sana sa tindahan kung saan nakatambay lang ang lalaki upang masilayan ito. Oh, ang aga mo ngayon ah. Oo may pinaparush kasi si Aling Nida na damit na kailangan ko nang matapos bukas. Ang sipag mo talaga. Ayaw mo bang mag-almusal muna? Sakto, mainit pa ang almusal na kabibili ko lang. Oo, bibili nga ako nun. Pati ng kape para siguradong gising din ako. Ikaw ba? Nakakain ka na? Hindi pa. Bumili lang naman ako ng mga kain tapos sa bahay na rin kami kakain na sabay-sabay. Ah, ganun ba? Sigurado ka bang kasya na sa inyo yan? Oo naman. Bakit? Gusto mo bang dagdagan? Pwede naman. Sakto at nagbayad na sa akin si Aling Nida. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Masyado kang galante. Salamat ah. Wala yun, ano ka ba? Tsaka dadagdagan ko na rin pala ng kape para sa'yo. Kailan ka ba ulit magpapainom? Tagal ko na hindi nakakainom eh. Kailan mo ba gusto? Talaga? Oo naman, malakas ka sa akin eh. Ang bait mo talaga. Kaya love kita eh. Chat-chat ko na lang kung kailan ako pwede kasi may pasok pa ako kaya sige ah, una na muna ako. Pakabusog ka dyan. Huwag ka magpapakagutom. Ikaw rin, huwag ka magpapakagutom. Siguradong hindi ako magugutom lalo na at dinagdagan mo yung binili kong pandesal at meron ka pang pakape. Baka gusto mo pang dagdagan niya ng delata, pati ng mga noodles. Pili ka lang at ako na magbabayad. Sigurado ka ba? Grabe, hindi ko natatanggihan yan. Lalo na at gipit din kasi ko ngayon eh. Bakit? Ano ba nangyari? Na-ospital si Bunso eh. Napakalaki ng bill namin. Dami ko pang inutangan para lang makabayad sa ospital. Kaya walang-wala kami ngayon. Ganun ba? Bakit naman hindi ka nanghiram sa akin? Handa naman akong tumulong. Nahihiya ako eh. Sa akin ka pa talaga nahiya? Oo, marami ka nang naitulong sa akin eh. Ayaw mo ba kung ako na lang ang magbayad ng lahat ng utang mo? Magkano ba? Ha? Dali na, lagi mo naman ako napapasaya eh. Ito ang paraan ko para magpasalamat sa'yo. Ikaw lang kaya yung naging mabait sa akin kahit ganito ang itsura ko. Bakit? Ano bang meron sa itsura mo? Hindi mo ba nakikita? Ang pangit ko kaya, nandidiri nga sila sa akin eh. Huwag ka maniwala sa kanila. Tsaka ano naman kung ganyan yung mukha mo? Ikaw ang pinakamabuting taong nakilala ko. Tignan mo nga oh. Gusto mo pang bayaran yung mga inutang namin para may pampa-ospital si Bunso? Ano ka ba? Masyado mo naman akong inuuto. At saka, bakit hindi ka nandidiri sa akin? Hindi ka naman nakakadiri eh. Huwag mong dibdibin yung mga sinasabi nila. Alam mo naman yung mga tao dito, puro panghusga lang ang alam. Maganda ka naman. Mabait pa. Bakit ako mandidiri sa'yo? Tsaka ang ganda mong umiti oh. Medyo nakakatakot lang minsan. Talaga? Mas maganda pa kay Celestine? Ha? Ang bingi mo naman. Ang sabi ko, mas maganda pa ba ako kaysa kay Celestine? Hindi ko alam.
Masyado na palang napapatagal ang pag-uusap natin. Mahuhuli na ako sa trabaho, sige ha? Sayang naman, gusto pa kitang kausap. Mamaya na lang, sige ha? Hindi maiwasan na kiligin si Dalisay sa lalaki, lalo na at tinapik siya nito sa balikat. Kahit na alam niya ang reputasyon nitong may pagkababaero, binaliwala niya lang yon dahil dalang-dala siya sa mga matatamis na salita ng lalaki. Ngunit nang makita niya ang kaibigan nito na kilala bilang laging kalahok sa mga beauty pageant, nawala ang kanyang ngiti. Oh, Dalisay, ngumingiti ka na naman mag-isa. Hindi ka ba natatakot sa sarili mo? Sorry, masaya lang naman ako. May mga araw palang totoong masaya ka. Nakakairita na kasi ang pilit ng ngiti mo. Makita lang kita, nasisira na kaagad ang araw ko. Wala naman akong ginagawa sa'yo Wala pa nga, pero yung mukha mo pa lang nakakainit na ng ulo. At ang lakas ng loob mo nang ngumiti-ngiti dito sa tindahan na parang baliw. Alis nga dyan at bibili ako. Hindi naman ako nakaharang Alam ko, pero naiirita ako sa mukha mo. Kaya pwede ba umalis ka na dyan? Nga pala, nakasalubong ko si Marco at sinabing magpapainom ka na naman. Akala mo naman magugustuhan ka niyan? Tingnan mo nga muna yung mukha mo sa salamin para matauhan ka kahit papano. Gusto ko lang namang sumaya si Marco kaya ako to ginagawa. At hindi naman siya nanguhusga ng kapwa katulad mo. Huwag kang umakto na para mas kilala mo siya kaysa sa akin. At friendly advice lang ha. Kung ako sa'yo, hahanap na lang ako ng pangit din dahil wala kang pag-asa kay Marco. Sinabihan niya akong maganda. Mas maganda pa sa'yo. Nahihibang ka na ba? Kahit baliw, hindi maniniwala sa pinagsasasabi mo. Grabe rin ang ilusyon mo, no? Nag-aasam na maabot mo ang level ko, talampakan lang naman kita. Totoo nga, sinabi niya yun. Kung totoo mas maganda ka, bakit sa akin gusto manligaw ni Marco? Hindi yan totoo. Di lukoyin mo yung sarili mo. Basta ako nagsasabi lang ng totoo. Gumising ka na sa realidad. Wala ka sa fairy tale para magustuhan ka ng pogi. Kahit mukha kang palaka, hindi mo magiging prinsipe ang manliligaw ko. Okay? Hindi siya nanliligaw sa'yo. Hindi mo lang kasi matanggap na ang kinababaliwan mo, akong gusto. Bakit hindi mo na lang siya tanungin? Nararamdaman kong gusto namin ng isa't isa. Natatawa lang talaga ako sa'yo tuwing niloloko mo ang sarili mo. Ang pangit mo na nga, asyumera ka pa. Mabait lang ang manliligaw ko sa'yo dahil naaawa siya sa'yo. Nang mismong inuman na, bumili siya ng isang case ng beer at mga pulutan. Kahit na naubos ang kinita niya, masaya siyang makita ang nakangiting si Marco habang tuwang-tuwang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan nito. Kahit na hindi siya sinasama sa usapan, masaya na siyang pagmasdan ang lalaki ng matagal. Oh, ngumingiti ka na naman dyan. Tumagay ka muna. Salamat. Huwag ka magpasalamat. Kami nga dapat ang mag-thank you sa'yo dahil nagpainom ka ulit. Okay lang yun, ano ka ba? Nasaktuhan lang na may extra akong pera kaya ganun. Lakas ko talaga sa'yo, no? Siyempre, ikaw pa. Hanggang sa lumalim na ang gabi at halos lahat sila nahihilo na, ngunit wala pa ring umaayaw sa pag-inom. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Dalisay na umamin. Wala ka pa namang kasintahan, di ba? Wala. Bakit mo na itanong? Seryoso ka ba? Akala ko kasi GF mo na si Celestine, tsaka sa gwapo mong yan, wala kang girlfriend? Oo naman. Meron din kasi ako nagugustuhan ngayon kaya ayoko munang magkaroon ng ganyan. Sino naman ang swerteng dalaga na yan? Basta. Mahilig ba siyang ngumiti? Oo, kaya nga ako nagkagusto kasi palagi siya nakangiti. Seryoso ka ba dyan? Oo naman. Masama bang magkagusto dahil lang sa magandang ngiti niya? Hindi naman. May gusto pala akong sabihin, Marco. Ano ba yun? Bakit parang naging seryoso ka bigla? Gusto kita, Marco. Matagal na. Nang marinig ang sinabi ni Dalisay, napahagalpak ng tawa si Marco na kinagulat niya at natanggal ang kanyang pagkahilo dahil doon.
Kahit na hindi niya maintindihan ang nangyayari, nakisabay siya sa pagtawa. Ngunit nag-iba ang tono ng tawa ni Marco at para itong nang uuyam at nandidiri. Dinuro siya nito, saka ito nagsalitang muli. Huwag ka umasa na lalagpas sa pagkakaibigan ng nararamdaman ko sa'yo. Ha? Akala ko pa naman magkapareho tayo ng nararamdaman. Ang kapal naman ng mukha mo sabihin yan. Kahit kailan hindi kita magugustuhan dahil pangit ka at hindi tayo bagay. Hindi ko alam na may inaasahan ka palang iba sa akin kaya ganun ka kabait. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya na mahulog ang loob ko sa'yo. Aaminin ko sa'yo ha, mahal ko si Celestine. Kaya kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Sabi mo, hindi mo siya girlfriend. At ano yung sinabi mong maganda ako at hindi ako nakakadiri? Sinabi ko lang yun dahil sa awang-awa ako sa'yo. Pero hindi ko alam na akalain mo may gusto ko sa'yo porkit nasabi ko yun. Nililigawan ko pa lang si Celestine at siya talaga ang gusto ko. Kung ganun, lahat ba ng pagiging sweet mo sa akin, wala lang lahat yun? Wala. At wag mo naman kami sirain ni Celestine. Pinopormahan ko pa lang yun eh. Pag ako hindi sinagot nun, talagang susuntukin kitang pangit ka. Sobra ka naman. Ano bang meron kay Celestine? Masama ang ugali niya. Ano naman, maganda naman. Mas kaya ko pantiisin ang ugali niya kaysa sa mukha mo. Nakakairita ka. Dahil sa narinig ay parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Parang sinugatan ng buong pagkatao niya at tumagos yun sa kanyang kaluluwa. Lalo na't hindi niya makakalimutan ang pagtawa ni Marco habang umaamin siya ng nararamdaman niya rito. Dahil sa labis na pagkapahiya, umalis ang dalaga at dumiretso na lang sa patahian. Umiyak siya at nagsisigaw dahil sa labis na paghihinagpis. Mas matatanggap pa niya kung hindi siya gustuhin ito pabalik. Ngunit ang mahalin ng lalaking minamahal niya ang babaeng nagpapahirap sa kanyang buhay, hindi niya yun matanggap. Sinumpa niya na balang araw, makakaganti rin siya sa pananakit ni Marco at Celestine sa kanya. Oh, anong nangyayari sa'yo? Wala naman. Bakit parang may kakaiba sa'yo mula pa nung nakaraan? May nangyari ba? Sinabi nga wala nangyari. Hindi ka ba makaintindi? Ay, pasensya na at huwag ka naman magalit. Napapansin ko lang naman na parang mas magagaliting ka ngayon at mukhang may dinadala kang problema. Kung may dinadala man akong problema, wala ka nang pakialam dun. Gawin mo na lang ang trabaho mo at huwag mo akong pakialaman. Ipagtitimpla na lang kita ng kape, lalo na't gabi na't makatulog ka. At kumalma ka lang, baka masugatan ka sa ginagawa mong pagdadabog sa sewing machine. Umalis ka na! O sige, babalik din ako kaagad. Magdadala na rin ako ng tinapay. Sino ba kasi ang iniisip mo dyan? Wala. Sana'y magsabi ka kapag may nangyari. Nag-aalala lang din ako sa'yo. Ano naman magagawa mo kung sabihin ko sa'yo? May maitutulong ka ba? Wala rin naman ah. Minsan ang kailangan mo lang ay makikinig sa problema mo. Sigurado kung mababawasan ang dinadala mo kapag may karamay ka. Hindi ko kailangan na makikinig sa problema ko. Ang kailangan ko, makaganti kay Celestine. May ginawa na naman bang masama sa'yo ang babaeng yun? Naku, napakagandang bata pero napakasalbahe. Pwede ba, wag mo na siyang purihin sa harap ko? Pangit siya. Ano bang nangyari? Inagaw niya sa akin si Marco. Kasintahan mo ba si Marco? Hindi, pero gusto niya ako. Sinabi niya sa'yo? Hindi, pero nararamdaman ko. Kung gusto ka niya, bakit naagaw siya ni Celestine? Nilandi niya si Marco. At sisiguraduhin kong makakaganti ako sa ginawa niya. Hindi yun maituturing na pang-aagaw dahil hindi naman sa'yo ang lalaking yun. Pwede ba manahimik ka na? Wala kang maitutulong. Mas pinapainit mo lang ang ulo ko. Napailing na lamang ang kasambahay na si Elena sa ginagawa ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit mas dumilim ang aura nito at kung minsan
Nahuhuli niya itong kinakausap ang sarili at parang nagri-ritual pa nga ito. Nandito ba si Dalisay? Ay upo, teka lang, tatawagin ko lang siya. Ay, ito na pala. Anong kailangan nyo? Ako yung manager ni Celestine. Ipapaayos ko sana yung gown niya. Naku, ano bang nangyari? Ang alam ko mayroong mananahi si Celestine. Hindi rin namin inaasahan na madidisgrasya ang mananahi ng alaga ko. Kaya naghahanap talaga kami ng mananahi lalo na't malapit na ang pageant. Anong aksidente? Kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala yun. Pero nadulas daw siya at natusok ang mga mata ng karayom at nabulag ito. Kaya hindi na nito kaya pang tapusin ang winning gown ni Celestine. Ay Diyos ko po, nakakatakot naman ang nangyari. Ipagdarasal ko na sana gumaling siya kaagad. Kaya mo namang matapos ang gown, hindi ba? Ano ba? Ang tagal niyo naman mag-usap. Tsaka diba sinabi ko na ayokong siya magtatahi ng gown ko? Baka gawin niyang pangit katulad ng mukha niya. Tumigil ka ng bata ka. Malapit na ang pageant at si Dalisay na lang ang pag-asa natin. Kaya ko namang tapusin ang gown mo. Pero may isang kondisyon. Ano? Pera ba? Magbabayad kami. Huwag kang mag-alala. Anong kondisyon? Maaari bang mag-usap muna tayo, Donato? Nang tayong dalawa lang. Sige, maupo ka muna dyan ha at huwag kang magmaldita, Celestine. Fine. Ano ba yun at bakit kailangan tayong dalawa lang ang mag-usap? Nais ko sanang humingi ng 3 personal na gamit ni Celestine. Ano? At saan mo naman gagamitin? Para ito sa pagkapanalo niya. Gusto mo rin yun, di ba? Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Gusto ko lang makatulong. Anong kailangan mo? Una, panyo na ginamit niya at hindi pa nalalabhan. Yung may amoy pa ni Celestine. Pangalawa, lumang damit na palaging suot niya kapag nasa bahay. At ang pangatlo, buhok ni Celestine. Sigurado ka bang kaya mong papanalunin si Celestine? Oo naman. Basta ibigay mo mga hinihingi ko. Isang mabuting kaibigan sa akin si Celestine. Kaya naman naaawa ko kapag nakikita kong palagi siyang talo sa mga sinasalihan niyang pageant. Gusto ko siyang tulungan. Sige, kakausapin ko lang siya. Bumalik na sila sa kinaroroonan ni Celestine. At sinabi nga rito ni Donato ang mga kailangan ni Dalisay. Dahil doon, tumaas ang kilay nito. Ano? Napaka-weirdo mo talaga. Madali lang naman ang kailangan mong gawin para din naman ito sa ikapapanalo mo. At paano mo naman na sigurong mananalo ko dahil doon? Magtiwala kay sa akin. Kailangan nating gawin to lalo na't malaki ang premyo ng sasalihan mong pageant. At saka si Dalisay lang ang makakapagtahi ng winning gown mo. Hindi ko maintindihan kung paano ka nauto ng pangit na yan eh. Huwag kang ganyan magsalita sa tutulong sa atin. Fine. Sobrang weird mo talagang pangit ka. Pasalamat ka at napilit ako ng manager ko. Makalipas ang 2 araw, pinadala ni Celestine ang mga gamit niya. Pinadala ito sa delivery rider na si Kiko at unang kita pa lang nito kay Dalisay, naramdaman na nito ang masamang balak ng dalaga. Ito na po ma'am. Salamat. Mukhang tuwang-tuwa po kayo dyan mama. Pwede ko po bang malaman kung anong laman yan? Wala ka na doon. Bakit pa napaka-chismoso mo? Umalis ka na nga. Malapad ang ngiti niya habang hawak ang kahon at dali-daling nagpunta sa patahian. Sinimulan niya ang ritual ng paglilipat. Sa isang lumang kahon, inilabas niya ang kakailanganing gamit. Malaki ang ngiti niya nang inilabas ang manalastas needle at ang sinumpaang sinulid na pamana pa sa kanya ng yumaong abuela. Nanginginig ang mga daliri niya nang simulan niyang lagyan ng sinulid ang kalawangin, ngunit matulis pa ring karayom. Sa bawat tusok, hindi niya lang tinatahi ang damit. Tinatahi niya rin ang kapalaran ni Celestine at ang sumpa ng kanyang sariling pangit na ngiti. Ang puot na naramdaman niya mula sa tawa at pangungutya ni Marco ay nagmistulang enerhiya na nagpapaandar sa kanyang makinang dipadyak. Habang si Elena naman, nakasilip lang sa dalaga.
Nangingilabot ang matandang kasambahay habang pinanonood si Dalisay na nananahi ng tila ba walang kapagod-pagod. Habang ang pilit at nakakatakot na ngiti sa mukha ng dalaga ay unti-unting lumalaki at tumitigas. Bawat alaala ng kaligayahan ni Celestine ay kinokolekta at isinasama sa lining ng gown hanggang sa maisagawa niya ang lock stitch. Yun ang signature niya. Nagawa niya yun ng may maluwag ng ngiting nakaguhit sa kanyang mga labi. Ay Diyos ko po, anong nangyayari sa batang ito? Nandiyan ka pala, Manang. Tingnan mo kung gaano kaganda itong suot kong gown ni Celestine. Bagay na bagay, hindi ba? Ay totoo yan. At sigurado ko mas babagay yan kay Celestine. Oo naman, dahil higit na mas maganda ang kanyang mukha at katawan kesa sa akin, hindi ba? May nangyari ba? Parang kakaiba kasi ang ginagawa mo kanina habang nagtatahi. Nakita mo pala yun, Manang. Huwag ka mag-alala. Mukha lang akong nawawala sa sarili. Pero ayos pa naman ako. Sigurado ka? Pero para saan yung mga hiningi mong gamit niya? May balak ka bang gawin sa kanyang masama? Naku, Manang. Hindi ko alam na ganyan pala kasama ang tingin niyo sa akin. Kailan ba ako gumanti sa kanya kahit lagi niya akong nilalait? Pero narinig kitang nagre-ritual. Ritual? Naririnig mo ba sarili mo? Hindi ako marunong ng mga sinasabi mo. Pero kasi. Halika dito, Manang. Tignan mo nang malapitan kung gaano kaganda ang gown na tinahi ko. Nang matapos ang gown, parang baliw si Dalisay na sinukat yun sa harap ng salamin at binulong-bulungan niya ang gown na para bang nag-uorasyon. Hindi maitatatu ang napakaganda ng gown. At siguradong babagay yon kay Celestine. Pagkahubad ni Dalisay sa gown, maingat naman niyang inilagay yon sa kahon upang kunin ng delivery rider na si Kiko. At dinala naman yon kina Donato at Celestine. Ay, hindi tayo nagkamali ng pinili. Napakahusay nga talaga magtahi ni Dalisay. Napakaganda nito. Halika't sukatin mo. Napakaganda nga pero sobrang weird lang na kailangan niya pa ang mga gamit na yon para lang makapagtahi. Huwag mo na munang isipin yon at isukat mo na to, dali! Ito na nga, sandali lang. Mukha namang saktong-sakto sa akin to. Ayan, maganda ba? Ay bagay na bagay sa'yo ang kulay pula. Mas tumitingkad ang kaputian mo at napakaganda ng pagkakatahi. Oh, Marco, bakit nakasimangot ka? Hindi mo ba nagugustuhan ng suot ko? Bagay sa'yo pero hindi ko gusto na si Dalisay palang nagtahi niyan. Ano ka ba? Bakit ba ganyan niyo siya pagsalitaan? Aminado kong hindi siya kagandahan ha. Pero may talento siya. Kuwang-kuwa niya ang gusto kong pagkakatahi at pagkakaayos sa gown. Sigurado kong mananalo si Celestine dito. Sigurado ka ba dyan? Paano kung mapahamak si Celestine? At bakit naman siya mapapahamak? Dahil lang sa pagsuot nitong gown? Para namang hindi mo siya kaibigan dati. Ang sweet-sweet niyo pa nga, di ba? Bakit mo naman siya pinagtatanggol ngayon? Anong pinakain niya sa'yo? Sabihin nating magiging mabait muna ako sa kanya dahil napakaganda nga ng gown na tinahi niya para sa akin. Kaya nga, at libreng tinahi ito para kay Celestine. Kaya itigil nyo na yung mga pagsasalita nyo at mabilis ang karma. Hindi ka ba kinakabahan? May nagsabi sa akin na binubulungan niya ng ritual yung mga tinatahi niya. Ano ka ba? Naniniwala ka pa rin sa mga ganyan? Wala namang nangyaring masama kay Aling Nida nung nagpatahi siya. Ayoko lang na mapahama ka. Ano ka ba? Mas mapapahamak ako kapag wala akong maisusuot na gown sa pageant. Kinausap ako ni Elena. Oh, ano namang meron sa kasambahay ni Dalisay? Meron daw pagkamangkukulam ang pangit na mananahi na yon. Ay ewan ko sa'yo, Marco. Kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Matanda ka na pero naniniwala ka pa rin sa mga sabi-sabi. Bakit ba ayaw niyo maniwala? Nagiging praktikal lang ako at hindi ko sasayangin ang magandang gown na yan.
Bakit hindi na lang tayo humanap ng bagong mananahi? Ako na ang bahalang magbayad. Totoo ba yung sinasabi mo, Marco? 1 linggo na lang bago ang pageant at wala na tayong oras para maghanap pa ng ibang mananahi. Ako ang masusunod dito, Marco, ha? Alam ko na may hindi magandang nakaraan kayo ni Dalisay, pero hindi na kami kasama ron. Kaya isusuot pa rin ni Celestine ang gown na ginawa niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Alam kong galit ka kay Dalisay pero gusto kong manalo, Marco. Kaya susuotin ko ang gown na ginawa niya. Masyado ka lang napapraning. Galit na umalis si Marco habang pinabayaan na siya ng dalawa. Dahil ang prioridad ng mga ito ay manalo sa pageant at kailangan nilang mag-practice sa paglalakad at sa pagsagot ng mga katanungan. Dumating na ang gabi ng mismong pageant at bagay na bagay talaga ang suot na gown ni Celestine sa kanya, lalo na at naayusan na siya. Hindi ko alam na mas may itotodo pa pala ang ganda mo. Sa lahat ng gown na nasuot mo, ito ang pinakabagay sa'yo. Sigurado ako makukuha mo ang atensyon ng mga judges at ng mga manonood. Tama ka nga. At mabuti na lamang hindi ako nakinig kay Marco. Hindi niya lang talaga matanggap na may gusto sa kanyang pangit na yon. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos? Hindi. Ayoko muna siyang isipin. Tsaka, mas mahalaga sa akin na manalo ako sa pageant kesa sa kanya. Pakiramdam ko nga, mas gusto niya pang matalo ko kesa isuot ko yung gown na itinahi sa akin ng dati niyang kaibigan. Yun din ang dahilan kung bakit naiinis ako eh. Pinagpipilitan niya pa talaga ang gusto niya. Ayoko pa naman sa lahat yung pinapakailaman ako. Mamaya na natin ituloy ang usapan natin, ha? Ire-retouch ko lang ang lipstick mo dahil susunod ka ng sasalang sa stage. Galingan mo, ha? Rumampa na si Celestine habang suot niya ang magandang gown na tinahi para sa kanya ng pangit na mananahi. Tunay na kakaiba ang ganda niya sa gabing yun, ngunit hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaba dahil sa pamamanhid ng kanyang mukha kada ngumingiti siya sa mga hurado at sa mga manonood. Ngunit sa kabila ng pinapakitang magandang performance nito, napakatahimik ng crowd na pinagtataka niya. Halos patay na niya si Dalisay sa kanyang isipan dahil iniisip niyang baka hindi nagustuhan ng mga ito ang suot niyang gown. Ngunit biglang bumalik ang sigawan ng mga tao nang ngumiti si Celestine. Ganyan! Sumigaw kayo! May napapansin ka ba sa ngiti niya? Sigurado ka bang okay lang siya bago siya sumalang sa stage? Anong mali sa ngiti niya? Tsaka okay na okay siya kanina at mukhang wala naman siyang dinaramdam. Pwede ba maging masaya ka na lang muna dahil magandang reaksyon ng mga nanonood kay Celestine? Para kasing pamilyar yung ngiti niya eh. At hindi maganda ang kutob ko. Ano ba yan? Ayak ka na naman eh. Tumigil ka nga muna at mismong pageant na no. Hinayaan na kitang pumunta rito ha kahit naiinis ako sa inyo nakaraan. Tignan mo yung ngiti niya oh. Parang paraan ng ngiti ni Dalisay. Nakakakilabot. Lumapad ang nakakakilabot ng ngiti nito at nagmukha itong parang clown hanggang sa tuluyang mapunit ang kanyang mukha dahil sa sobrang pagkakabatak nito. Dahil sa nangyari, nawala ang natural na kagandahan niya. Nagsigawan ang mga tao dahil sa nangyari habang si Marco ay nagtataka dahil sa wala man lang umaagos na dugo. Oh no! Ano nangyayari kay Celestine? Walang dugong umaagos sa mukha niya. Ano ba? Kunin mo sa stage si Celestine! Ang kanyang ngiti ay naging pamilyar at kuhang-kuha noon ang nakakatakot na ngiti ng pangit na mananahi. Naramdaman din ni Celestine ang paninigas ng kanyang buong katawan na para bang isa na lamang siyang manikin. Si Kiko na nasa crew ng pageant nangingilabot habang pinagmamasda ng pagbabagong anyo ng dalaga. Nakita niyang nagkakaroon ng tahi sa gilid ng labi ng beauty queen na para bang literal na tinahi yun. Ano ba? Wala ka bang pakialam sa girlfriend mo? Girlfriend? Wala akong girlfriend na nakakadiri ang itsura at parang nawawala na sa sarili. Napakawalang hiya mo talaga. Malamang hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya kaya ganyan ang reaksyon niya. Kasalanan niya yan.
Kung nakinig siya sa akin, hindi magkakaganyan ang mukha niya. Tulong ang kailangan niya at hindi pandidiri mula sa boyfriend niya. Wala kang puso! Anong gagawin ko? Sinubukan ko kayong balaan pero masyado kayong matigas. Tapos ngayon ako pa masama? Hindi niya alam na ganito mangyayari. Hindi niya alam na totoo pala lahat ng sinasabi mo. Maawa ka naman sa kanya. Bakit ba sa akin mo inaasa yan? Di ba ikaw ang manager niya? Di tulungan mo siya. Marco! Ano, hindi ka makasagot? Bakit? Natatakot ka na ba sa bunga ng desisyon mo? Hindi ko na alam ang gagawin. Sa totoo lang, hindi naman to kasalanan ni Celestine eh. Kundi kasalanan mo. Pinilit mo na si Dalisay ang magtahi ng gown niya. Wala akong kasalanan. Kung hindi niyo sinaktan si Dalisay, wala sana mangyayari sa kanyang masama. Ngayon pinapasa mo na sa akin ang kagagawan mo? Ilang beses ko kayong sinabihan. Dahil hindi ako naniniwala sa mga kulam katulad ng pinagsasasabi mo. Ngayon naniniwala ka na? Nakikita mo na nangyayari? Hinintay mo pang ganyan na mangyari kay Celestine bago ka maniwala? Bakit ganyan ka magsalita? Parang hindi mo minahal si Celestine. Minahal ko siya, pero simula nung umalis ako dahil hindi kayo nakinig sa akin, tinapos ko ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi na ako tumutol at hinayaang magdusa siya, katulad ng nangyari sa mga ibang customer ni Dalisay. Samantala, parang biglang sumikip ang suot na gown ni Celestine at hindi siya makahinga. Sinubukan niyang hubarin yun ngunit naging bahagi na ito ng kanyang balat at nagsisigaw ito habang humihingi ng tulong. Tinatawag nito ang pangalan ni Donato, ang kanyang manager, pati na si Marco ngunit walang tumulong sa kanya. Ang tanging narinig na lamang niya ay sigawan na punong-puno ng takot na para bang isa siyang halimaw sa paningin ng mga nanonood dahil sa nangyari sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, walang habas ang pagngiti ni Dalisay habang pabalik siya sa kanyang shop. Nang makita ang nangyaring kalunos-lunos na sinapit ni Celestine, kaagad siyang umuwi para magdiwang. Dahil hindi lamang niya nasira ang mukha na iniingatan ng kanyang kaaway, kundi nakuha niya rin ang kaligayahan at kagandahan ni Celestine. Habang inililigpit niya ang mga gamit sa pananahi, tumatawa siya na parang nawawala na sa sarili dahil sa sobrang kasiyahang nararamdaman niya, na para bang lumulutang siya sa alapaap dahil sa saya. Ang dati niyang magalis at maitim na balat ay kuminang. Ang itsura niyang halos hindi niya matignan noon sa salamin ay napalitan. Naging isang napakagandang mukha na parang nililok sa pagkaperpekto. Ang kanyang mata na bilog, ang ilong na napakatangos at balat na wala man lang kahit isang tigyawat. Naipinagtaka naman ng kasambahay niyang si Elena at binati nito ang kanyang amo dahil hindi lamang itsura nito ang tila gumanda, pati na ang aura nito. Maya-maya, isinabit ni Dalisay ang isang maliit na frame na may piraso ng tela na may luha ng kasiyahan, tela ng damit na paborito at buhok ni Celestine. Yun ang kanyang koleksyon. Si Dalisay ay nagtagumpay. Natagpuan niya ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang sining at paghihiganti. At handa na siyang magtahi muli. Ngunit sa pagkakataong ito, nang nakangiti ng totoo, habang naghahanap ng susunod na kliyente na may perpektong emosyon at kagandahan, na kailangan niya muling nakawin. Wakas!